Bago sumabog ang matinding taglamig sa katapusan ng mundo, isinama ko sa sistema ang isang sasakyang pang-RV na maaaring i-upgrade. Yelo at nyebe sa labas, mga halimaw ang naglalakad. Ngunit ako'y nagtatago sa loob ng mainit na teknolohikal na RV. Hubad na katawan, masasarap na pagkain at inumin. Muli akong nabuhay, 2 araw bago ang matinding taglamig sa katapusan ng mundo. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako namatay dahil sa lamig. Hindi rin dahil sa gutom, kundi dahil sa pagiging masyadong maawin. Nasa mga kapitbahay kong tinulungan ang bagsak ko. Kulang daw ang ibinigay ko. Kaya binasag nila ang pinto, at kinuha ang mga gamit ko. Wala nang natira. Namatay ako sa gutom at lamig. Nasaan ako? Bakit pamilyar ang pakiramdam? Nagbabind ang sistema ng sasakyan sa post-apocalyptic world. Napili na ang host, Tanta. Anong nangyari? Anong sistema ito? Hindi ba't kakalabas ko lang sa kamay ng mga hayop kong kapitbahay? OT. Ang sistemang ito ay isang sistema ng sasakyan sa panahon ng katapusan ng mundo. Basta't mahanap ng host ang angkop na sasakyan, maaari itong simulan. Paalala, 48 oras na lang ang natitira bago dumating ang Ice Age Y. Pakisalamatan po ninyo ang host, Ice Age, katapusan ng mundo, at isama pa ang pamilyar na ayos ng mga kagamitan dito. Ito ba ang tinitirhan kong apartment dati? Pagkaraan ng 2 araw, dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumaba ang temperatura sa buong mundo, at maging sa unang araw pa lang, umabot na sa -40 ang temperatura. Mula sa lamig, unti-unting naging isang malawak na kaparangan ng yelo at nyebe ang mundo. Hindi nagagaling, kundi lalong lumalala. Pero ang hindi inaasahan ni Tanta, ang katapusan ng mundo ay tinawag ng sistema na Ice Age Yuan. Si Tanta ay isang estudyante, nakatira sa gusaling ito, dahil hindi masyadong mahilig lumabas. Nakakabili siya ng mga gamit na buong kahon-kahon, kaya naman maraming pagkain ang nakalagak sa kanyang inuupahang silid. Pero hindi ko inaasahan na ang gawin na ito ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay sa panahon ng katapusan ng mundo. Huminga ng malalim si Tanta. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na mga ugat at paghihiganti. Ang mga taong nakasakit sa akin, ngayon, maghihiganti na ako. Ika-22 ng Hulyo ngayon, 2 araw na lang bago ang katapusan ng mundo. Ang dapat munang gawin ay ang maghanda ng mga gamit at isang matitirhan na lugar na mayroong maayos na sistema. Namatay ang mga magulang ni Tanta sa isang sunog 2 taon na ang nakakaraan. May iniwang mahigit 1,600,000 piso sa bangko. Gagamitin niya ang perang ito para makapaghanda agad ng lahat ng kakailanganin sa darating na katapusan ng mundo. Una sa lahat, ang kanlungan. Ang inuupahan niyang apartment ngayon ay hindi angkop, masyadong maliit ang espasyo, at hindi rin ligtas. Sistema ng sasakyan para sa katapusan ng mundo. Parang ang kailangan lang nito ay maghanap ng angkop na sasakyan para ma-modify at magkaroon ng kakaibang upgrade. Matagal nang naisip ni Tanta, sa panahon ng katapusan ng mundo, wala nang hihigit pa sa isang komportable at ligtas na motorhome. Habang nag-iisip, nagtaksi siya papunta sa pinakamalaking lumang palengke ng sasakyan sa buong lungsod para maghanap ng kayamanan dito. Sana mayroon kayong mga sira-sirang motorhome dito. Mas malaki, mas mabuti. Kung kaya o hindi, wala akong pakialam. Gusto ko lang makahanap ng sasakyan. Basta may sasakyan na, magagawa na ng sistema ang pagbabago. Hehe. Puyang, tama ka nang napuntahan. Sa pabrika ko, hindi ko sinasabing iba, pero kung anumang sasakyan ang kailangan mo, nandito. RV pala ang kailangan mo. Ano? Pera. Malapit lang ang isang RV na kakadala lang. Dinala ni Huda si Tanta sa isang lumang RV. Ang sirang pinto, ang butas-butas na upuan, at ang engine, ay nagpapakita na ito ay isang wasak na sasakyan na wala ng laman. Hindi. Masyadong maliit. Ang gusto ko ay malaki. 4 na beses na mas malaki kaysa dito. Kahit man lang. Nagtaka si Huda sa kakaibang kilos ni Tanta. Ngunit sinamahan pa rin niya si Tanta at naglibot-libot pa sila. Maya-maya. Kaya naman, may napili siyang malaking sasakyan na matagal na niyang inaasam. Maganda ang sasakyan na ito. Akin na ito. Ang dating malaking sasakyan ay naging tambak na lamang ng bakal. Pero ayos lang, mabilis din naman ang transaksyon. Nakatanggap si Huda ng pera, at masayang umalis. Wala ring pakialam si Tanta kung magkano ang naswindle sa kanya. Basta sa panahon ng pagkawasak, kahit gaano karami, basura lang din naman ang pera. OT. Nakumpirma na ng host ang pagiging handa ng sasakyan. Nakahanda na ang mga gagamitin sa pagbabago. Maaari nang simulan ang pagbabago. Pakisagot ng oo o hindi. Pinindot ni Tanta ang oo. Sumunod ay isang malaking bugso ng asul na kidlat na lumabas mula sa loob ng sasakyan. Kasama ang makapal na usok. Nagsimula na ang pagbabago. Oras na kailangan, 12 oras. Nag-alinlangan siya ng sandali. Napagpasyahan muna ni Tanta na bumalik sa inuupahan niyang apartment para magpahinga. Pero pagdating niya roon, nakasalubong niya ang landlady nilang si Aling Zhang na galing sa pagmamajong sa baba. Nako, Aiho, galing ka na sa klase. Hindi ka na magtatrabaho ngayon. Mukhang malaki ang natalo ni Aling Zhang. Sumimangot siya kay Tanta.
Naalala ni Tanta, ang tulong ko pala sa nakaraan buhay ay itong matandang babae. Noon, kaawa-awa siyang naglalakad kasama ang anak niya, na mamalumos ng pagkain sa bawat bahay. Naawa si Tanta at binigyan sila ng ilang kahon ng instant noodles at bottled water. Tapos, sumama na sila sa amin. Ang mga babaeng ito rin ang nagsumbong na may natitirang pagkain pa sa bahay namin. Kaya naman, pinagkaisahan kami ng lahat. Iniwan nila si Tanta doon. Pagkakita ko sa babaeng ito, mas masahol pa sa hayop. May gumuhit na naman sa akin ng pagnanasa na saktan siya. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Oo, kakauwi ko lang. Hindi na kita kakausapin. Magpapahinga na muna ako. Walang gustong sabihin pang iba. Pumasok na si Tanta sa gusali. Nang marinig ang pagmumura ng matandang babae sa likuran, nanikip na naman ang dibdib ko. At hindi sinasadya, nakasalubong ko pa ang anak niya na magtatapon ng basura. Parang nakatapak ako ng tae ng aso. Doble ang sakit. Hindi man lang siya nilinggan ng babae nang lumabas siya ng basura. Tinawag siyang kuyata noong nakaraang buhay. Mula sa masunuring pag-uugali niya noong humingi siya ng pagkain, ibang-iba na. Para bang ayaw na siyang pansinin. Huminga ng malalim si Tan, at umakyat sa taas. Mula sa ikalawang palapag ay narinig niya ang pagmamakaawa ng isang babae. Asawa iyon ng lalaking may maskulado ang pangangatawan. Ang lalaking may maskulado ang pangangatawan ay isang instructor sa isang gym malapit doon. Ang pangalan niya ay Chen Guoshen. Ang pangalan ay parang mahinhin. Pero ang totoo ay malupit at walang awa. Ika-4 na araw ng sakuna. Dahil sa laki ng kanyang katawan ay sinimulan na niyang agawin ang pagkain ng iba. Kung mayroong tumanggi, ay gaya ng pananakit niya sa kanyang asawa. Kung hindi man masasaktan, ay papatayin na niya. Sa panahon ng pagtatapos ng mundo, ang taong ito rin ang nanakit at pumatay, na may pagyayabang at kapalpakan. Gusto na sana ni Tanta na sumugod ngayon din para maghiganti. Pero pinigilan niya pa rin ang sarili, sapagkat wala pa naman siyang lakas para makalaban ang kalaban. Pagbalik niya sa kanyang inuupahang silid, nahiga si Tanta sa malambot na kama, mula nang makaranas siya ng pagtatapos ng mundo. Nang muling makita ang mga kapitbahay sa gusaling ito, nakita na niya ang pangit na ugali at pagiging makasarili ng mga ito. Sa buhay na ito, hindi siya magiging mahabagin. Pagsapit ng madaling araw, naghanda na si Tanta. Sinimulan na niya ang paghahanap ng mga kailangan. Nakahingi na siya ng 3 araw na pahinga sa paaralan. Wala nang anumang bagay na makakahadlang sa kanyang plano. Una sa lahat ay ang pagkain. Sinimulan niya sa malaking supermarket ang pagbili. Bigas, baboy, beef jerky, iba't ibang inumin at mineral water. Isa man lang ay hindi dapat makaligtas, lalo na ang mga delaman na may mahabang expiration date, gaya ng mga tuyo at pinatuyong karne. Partikular na ang mga pampalasa langis, asin, asukal na mayaman sa mahahalagang sustansya para sa katawan. Lahat ng iyon ay binili ni Tanta hanggang maubos ang mga ito sa tindahan. Pinagmasdan ng mga tindera sa supermarket si Tanta at ang kanyang mga kasama habang kahon-kahon nilang inililipat ang mga pagkain sa malaking truck. Hindi nila maiwasang magbulungan, pero hindi na lang sila pinansin ni Tanta. Mayaman nga naman kaya ang gusto ay magagawa. May naabala ba ako? Wala naman. Bukod pa rito, mga gamot, damit, sapatos, medyas, kutson, kumot, tissue at iba pang mga gamit sa bahay na mamuntiman ay napakahalaga. Marami ring binili si Tanta. Pero dahil sa mga biniling ito, agad na naubos ang mahigit 400,000 piso. Dagdag pa ang mahigit 10,000 ibinigay kanina ng kumpanya ng sasakyan. Biglang naubos ang halos kalahati ng laman ng patakan ni Tanta. Ganun, isang araw na pagod na pagod. Gutom na rin si Tanta. Pagkatapos kumain ng abot kayang hapunan sa malapit na carinderia, muli siyang nagtrabaho ng masipag sa paghahanda ng mga kagamitan. Kinaumagahan, 5 malalaking truck na puno ng pagkain. Dumating ang mga truck sa junkyard ni Huda. Wala ngayon ang manager, si Tanta ang namamahala rito. Isa-isa nilang inilagay ng mga manggagawa ang mga kahon sa isang bakanteng lote. 6 na tao ang nagtrabaho ng mahigit 3 oras para maibaba ang lahat ng gamit. Para magpasalamat si Tanta, nagdagdag pa siya ng ilang daang piso bilang tip. Masayang umalis ang mga lalaki. Sistema ng sasakyan sa katapusan ng mundo, bersyong pangunahing panimula. Tapos na ang pagbabago. Pakisuri na po ng host. Labis na ikinagulat ni Tanta. Parang medyo malaki yata ang sasakyan. 3 metro pataas ang taas ng sasakyan, at halos 6 na metro ang haba. Anong klaseng recreational vehicle ito? Parang isang mabigat na tangke ang hitsura. Ang dating 4 na gulong na sistema ng pagmamaneho ng recreational vehicle, ngayon ay hindi lang lumaki, kundi halos 3 beses na ang dami. Mas makapal din ang ilalim, lalo na ang katawan ng sasakyan. Mukhang kaya nitong tiisin ang sub-zero na temperatura, kahit 100 degrees. Matibay sa labas, pero ang loob ay kakaiba. Pumasok si Tanta sa loob ng kanyang sasakyan sa post-apocalyptic na mundo. Nabigla siya sa disenyo at dekorasyon dahil sa malambot na liwanag, comfortable at mainit na kapaligiran sa bahay, malambot na sofa at maliit na sala. Pagod na, pwede siyang humiga at kumain ng merienda o matulog. Mayroong LCD TV sa harapan. Maaaring tumanggap ng signal at tingnan ang mga mensahe mula sa labas anumang oras. Ang lugar ng pahingahan ay may mamahaling kutson. Hindi ito gaanong malaki ngunit may sapat na espasyo para makaunat. Kumpleto sa mga gamit sa kusina gaya ng refrigerator,
electric stove, at automatic dishwasher. May bathtub sa banyo na pwedeng pagbabad. Sapat para sa 2 tao. May 24 na oras na supply ng mainit na tubig. Ang silid pamamahalaan ang sentro ng sasakyan. May isang panig na nilagyan ng virtual screen na nagbibigay ng 360 degree na walang patid na tanaw. Hindi rin naman mahirap gamitin. Para itong isang kumpletong at komportableng kanlungan sa panahon ng katapusan ng mundo. At higit sa lahat, gumagalaw pa ito, ang saya-saya. Pero sabi ng sistema, pag na-upgrade na ang camper van, makakapagdagdag pa ng 2 mahahaba at kontroladong mekanikal na braso para sa paghahanap at pangungulekta ng mga gamit sa masamang kondisyon. Yan ay pag-aaralan na lang natin mamaya. Ganun. At biglang hapon na. Huling araw na ito bago ang pagdating ng katapusan ng mundo. Biglang bumaba ang temperatura at medyo malamig ang hangin. Kakaunti na lang ang oras, kailangan nating magmadali. Naubos niya ang mahigit 40,000 piso sa pagbili ng pagkain kahapon. Nilimas niya ang 4 o 5 malalaking supermarket sa paligid. Mahigit 1 milyon pa ang natira sa kanya at nalaman din ni Tanta. May kakaibang espasyo pala sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, mahigit 200 kubiko-metro pa lang ang gamit. Malaking bahagi pa ng imbakan ang bakante. Kailangan ko pang bilisan ang paghahanda ng gasolina, mas maraming pagkain, mga armas, at iba pang gamit. Sumakay siya sa kanyang minamahal na sasakyan. Pumunta siya sa malapit na tindahan ng prutas. Mag-o-order si Tanta ng maraming gulay at prutas. Ang mga gulay at prutas ay mayaman sa iba't ibang sustansya na kailangan ng katawan. Ang mga bitamina at mineral na kailangan niya. Nasa ibang dimensyon, imposibleng masira, tulad ng mga dalandan, peras, mga murang prutas. Masustansya, marami siyang in-order. Ang ilang tindero, nang makatanggap ng napakalaking order, ay pumayag na maghatid ng gamit para sa kanya. Pero hindi naman nakalimutan ni Tanta na may isang bagay na dapat bilhin. Yun ay ang mga armas. Ang dami ng mga boss na nakikilala ni Tanta kamakailan. Isang si Jitchen na ayaw magpakilala. Ang nagpakilala sa kanya ng isang liblib na tindahan ng armas. Mahal ang mga gamit doon, pero sulit naman kapag nabili mo na. Kapatid, bakit ka biglang bibili ng mga armas? Mapanganib ang mga yan, isang maliit na pagkakamali lang. Baka mapahamak ka na. Kuya Huwakiang, owa ka naman. Hindi naman tayo nagkukulang ng bigas. Bakit naman natin gagawin ang mga bagay na yan? Mga mayayamang kaibigan ko lang naman yan. Narinig ko raw po na may bago kayong paninda. May mga dahilan sila kung bakit hindi sila pwedeng pumunta. Kaya ako na lang ang pinapunta nila. Manguhuli lang naman kami ng mga hayop sa kagubatan. Hindi problema ang presyo. Ang mahalaga ay maganda ang kalidad ng paninda. Pinagmasdan ni Zhao Huaqiang ang mukha ni Tanta. Saglit siyang nag-isip. Naantig siya sa napakalaking tubo. Si Zhao Huaqiang ay halatang isa sa mga taong maingat na maingat. Ngunit ang kalahati ng mga armas ay higit pa sa sapat na para kay Tanta. Nabayaran na ang pera. Ipinag-utos ni Zhao Huaqiang na dalhin ang mga gamit palabas. Isang malakas na composite bow. At isang palakol na may matalas na talam at iba't ibang mga gamit ng modernong mga special forces. Mayroong higit sa 20 iba't ibang uri. Magdagdag pa ng 3,000 para matiyak na may hahatid ng ligtas sa inyong tahanan. Panghuli na ang gasolina ng sasakyang pang-camping. Gumagamit ang sasakyan ng pinaghalong gasolina at kaya nitong direktang magbigay ng kuryente sa iba't ibang gamit at kagamitan sa sasakyan. Ibig sabihin, kailangan nating bilhin ang lahat, maging diesel man o gasolina, para masiguro ang mahabang paglalakbay sa hinaharap. Hindi na tayo makakabili sa gasolinahan. Kaya bibili na lang tayo sa malapit na pagawaan ng sasakyan ng mga nasa bote at drum. Halos 20,000 halaga ng gasolina ang naipon niya. Doon lang tumigil si Tanta. Ganon, bumalik siya sa junkyard ni Huda. Inilagay niya ang mga gamit na iyon sa tangke ng gasolina ng kanyang RV at pinuno iyon. Doon lang siya nakahinga ng maluwag dahil sa mga natipong kanyang mga gamit. Hindi lang 1 o 2 taon. Kahit na kumain pa siya ng 20 taon, sobra-sobra pa iyon. Dahil sa kayamanan ni Tanta, nakilala siya ng ilang kakilala. Sila ay pawang mga kapitbahay na nakatira malapit sa inuupahang bahay ni Tanta. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mga masasamang pangyayari sa nakaraang buhay ay hindi na maaaring maulit. Mabilis lumipas ang panahon at biglang dumilim na. Lalong lumalamig ang hangin sa gabi. Parang nagpapahiwatig din ito ng paparating na pagtatapos ng mundo dahil sa yelo. 12:05 na. Habang ang huling nagyayelong steak ay inilagay ni Tanta sa espasyo ng kanyang sasakyan. Nang mga oras na iyon, hating gabi na. Biglang lumakas ang malamig na hangin sa labas ng sasakyan. At may mga kapansin-pansing puting hugis na lumitaw. Si Tanta ay nakaupo sa komportableng recreational vehicle at hindi nararamdaman ang lamig. Ngunit sa pamamagitan ng monitor sa LCD TV ay makikita. Ang buong mundo ay unti-unting tinatakpan ng malalaking snowflakes. Sako na, dumating na.